Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Shoutout sa yung ring ng ring pala kanina, si Jerwin. Andun ako, nagpapatulog ko kay Divine. Tawagan si Jerwin. Siya naman yung ating papasukin. Kasi nakaka-antok na si Maguire, na-booking na, nangaasar na lang eh. Yung chan ko dito, tama mo, dinig na dinig ko sa'yo eh. Ha? Dinig na dinig ko yung tawa mo dito sa chat. Nakaka-enjoy naman ano. Ayan, to. Hello bro? Bro, Jerwin! Oh, hello bro Jando. Oh, nanawag ka. Nanawag ka ganina, wa man ko to dire galingkod kay nagpatulog og bata. Daw ikaw lay pagyapon ka. Oh, hanggang alas 11 tong doktrinal talakayan eh. Ano, gusto mo ipagtalakayan? Grabe ni mo gogi. Ako lang po yung challenge sa imo ha kay. Ako lang po yung challenge sa kuha. Ay. Ako lang po yung pamatuod. Ano, ako na sa mapamatuod. Ako na sa mapamatuod nga si Maria na tao. Bro. Move on na. Tapos na tayo dyan. Dili ba? Wala din eh. Handog din eh. Bro, move on na bro. Natapos tayo dyan bro. Tinalo na kita bro. Move on na. Ibang topic na lang. Ibang topic na lang. Move on na eh. Ano, hindi. Move on na bro. Natalo ka na eh. Huwag ka nang umirit pa. Move on na. Ibang topic na lang. May pa nga kayo. Nag-conclusion ka natalo. Wala ka natalo ka dun bro. Move on na bro. Move on na. Ano sa ipon din? Look mga bro dyan. Hindi ako takot bro. Tapos hindi bate bro. Kaya move on na. Risback ba? Risback? Saan naman ka? Ay. Nakakaano yun. Parang wala katapusan na pag-uusap. Okay na sa akin yun. Natalo ka na. Natalo talaga siya sa debate niyo kasi risback na lang daw siya eh. Hindi man nagre-risback ang panalo. Ayun na nga. May risback yung talo. Hindi. Kasi hindi ako kasi ako natatakot na ano ba 'yon? Sige bro, ito na lang bro.
Ito na lang bro, bigyan Ikaw ay natatakot na papatunayan ko ito bro. na si Maria ay may anak na tao, na si Cristo. Ha? Takot ka, bro? Takot ka? Sige, sige nga, Brother Jando. Tapos naman na kayo, Brother Jando. Ako nga harap sa kanya, bro. Ano yung patutunayan niya, bro? Patutunayan daw niya na si Maria ay nanganak ng Kristo na tao. Non-debatable. Nanganak ng Kristo na tao. Nanganak ng Kristo na tao. SDA ba to? SDA yan bro, SDA yan. Non-debatable yun. Naiba na pala yung aral ng SDA ngayon. Kristo na tao na lang. Wala ng Diyos. Yun. Nagbago ang aral dahil sa kay Jerwin. Binabago niya yung aral eh. Bang klase. Kasi tapos na kasi yung si Maria, ina ng Diyos. So ngayon, ako naman magpapatunay na si Maria ina ng taong Jesus. Non-debatable nga. Ina ng taong si Jesus. Hindi man kami tutol yan. Hindi kami tutol na ina siya ng taong Jesus. Pero huwag mong sabihin na yung taong Jesus hindi yung Diyos. Kasi aral do Diyos yung taong Jesus eh. Ano ko ba naman? Kasi negative kasi yan. Kasi Tama naman yung statement mo bro, nanganak ng taong Jesus. Pero yung taong Jesus na yung Diyos yun at the same time. Ito kasi ang pinapatunayan nyo kasi noon na si Kristo. Hindi bro, hindi man bro. Yung gusto mong patunayan, hindi naman kami tutol doon. Sangayon kami doon eh. Bakit ka matapatunay sa sinasangayunan namin? Yes. Wag kang tunay na tawa, tunay na Diyos eh. Bro, wag kang sabihin, takot kayo na patunayan ko na bro, non-debatable yung hamon mo bro. Non-debatable. Naintindihan mo yung non-debatable? Parehas tayo naniniwala doon. Naniniwala kami bro na si Kristo tao kasi dual nature yun eh. So ibig sabihin ang anak ng naniniwala kayo na yung ina may anak na tao, si Kristo. Natural, nagkatawang tao nga. Inang Baring Maria, may anak na taong Kristo na Diyos. Oh. So, kaya nga. So, naniniwala din kayo na si Maria ay nanganak ng Diyos. Yes! So, dalawa yung paniniwala ninyo. Yes, dual nature si Kristo eh. Ano ka ba? Tunay nga Diyos kayo pinanganak niya eh. Dual nature yun, ano? Okay. Dual nature yun, natural. Okay, salamat. Okay, sa amin. Kasi masasabi ko talaga, ito kasi ang katotohanan. Yun ang nabasa sa Biblia. Na si Maria ay nag-anak ng isang tao na tinatawag ay si Kristo. Hindi siya nag-anak ng isang Diyos. Kasi wala naman mabasa. Tao na Diyos nga. Bro, tao na Diyos, hindi tao lang. Bro, Jerwin, wag kang mag-imbento ng sarili mong aral kasi ang turo sa Seventh-day Adventist, Jesus Christ, dual nature siya. Meron siyang true man yan. True God and true man. Bro, tika lang bro. Kasi ang pinag-uusapan natin bro, ito. Si Maria ay ina ng Diyos. Yun na nga. Kasi yan mabasa. Dual, bro, wag mo iparamdam sa akin bro na bumabawi ka. Okay? Wag mong Resback ka ba dyan do? Wag Resback nga siya, resback. Yun na nga. Ibig sabihin talo siya sa wag mong iparamdam sa akin na bumabawi ka. Kasi ang ginagawa mo ngayon, bumabawi ka. Pag bumabawi ka, natalo ka. So, ibig sabihin, bro, ibang topic ibig sabihin ba, bro, nararamdaman mo, bro? Nararamdaman kong bumabawi ka. Wag kang bumawi. Resback ka, ibig sabihin talo ka dun sa debate. Wag kang bumawi, bro. Wag kang bumawi. Para hindi Bro Jan, ibig sabihin, bro, nararamdaman mo kasi na parang bumabawi ako. So ibig sabihin, niramdam mo talaga yung topic natin. Hindi.
Bumabawi ka bro kasi kasi kay Jando na Ramirez Baca kasi ang ibig sabihin nun, talo ka. Kawawa talaga. bro, Okay, ito na lang. Yan ang ibig sabihin. ibang topic na lang bro. Ibang topic na lang bro kasi Bro, nandyan ba si Jared, bro, Jando? Jared, nandito si Jared, tignan ko lang. Kanina nandito kaso wala. Wala na, umalis si Jared. May pasok yun. Siya kasi yung pakay ko kanina, kaya nagtawag ako kanina. So pasensya sa disturbo kasi So- yun talaga akala ko nandyan ka. So anong gusto Nagkulang mong pangalawa. anong gusto mong i-topic kay Jared? Pwede natin pag-usapan 'yon. Ganito kasi yun. Si Jared kasi, patutsada, naghamon sa akin sa live ni Gapo. Kaya yun, nag-usap kami, nawala. Ano Nawala siya. anong hamon niya sa iyo, bro? Anong hamon ni Jared sa iyo? Papatunayan ko raw na yung totoo na iglesia sa amin. Pero Sige, siya ang sige, naghamon. yan. Sige, magandang topic yan, Alam bro. mo naman siguro Sige. yung Jando na pag Sige. ikaw ang maghamon, ikaw ang affirmative, ikaw ang may Sige, bro, sige, maghawak bro. kung anong topic. Sige, bro. Ay, So, hindi. yun ang Bro, hamon niya. mali ka, bro. Kasi doon sa debate natin, ikaw ang naghamon nun, ikaw ang nagbigay ng topic, Kaya- ako ang kaya nag-affirmative. Kaya Kaya wag nga. wag Kaya wag nga, wag mong sabihin sa akin na mali yung ginawa mo. Tika lang bro. Hindi yung ibig ko sabihin bro. Kang Jando Nabutata ba? ka tuloy. Kang Jared ba? Kang Jared. Hindi, sabi mo kasi, Siya ang naghamon. sabi mo kasi Teka lang, teka lang, bro, teka lang, bro. ang hinahamon, kasi sabi mo kasi ganito. Ang sabi mo kasi ang hinahamon ang pipili ng topic. Sabi mo ngayon, di ba? Hindi yan. Ano? Hindi ganun. Kasi si Jared kasi, siya ang naghamon. Hinamon ka Kaya niya. ibig sabihin, dapat siya mag-affirmative. Pero ang hinamon kasi niya, ako. Tapos, ang sabi wait niya, lang, ako wait yung lang. affirmative. Sabi mo, ang Oo. naghamon dapat siyang affirmative. Ba't mo ko hinamon ni ako ang affirmative? Tika lang, iyan ka na naman. Ay, hindi ba yan ang ginawa mo? Nagka-debate, Bro Jan, di ba nagka-debate tayo kasi ikaw ang naghamon? Teka, Pero teka lang, kahit Bro Jan. kahit ikaw ang naghamon, Huwag ka ako lang ang Bro Jan, huwag ka na magdepensa. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Si Jared ang tinutukoy ko. hindi mindset mo, Ayan. bro, mindset mo 'yun, bro. Mindset mo 'yun Bro, na Bro, wait lang ha. Mindset mo kasi 'yun, bro, na kapag ang naghamon, siya ang dapat mag-affirmative. Mindset mo 'yun ngayon lang. Pero bakit sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? Bro, naramdam ko, ngayon bro, naramdaman ko na bro, na naramdam mo talaga yung debate natin. Kasi hindi ka makamove on. Ang sabi na, Hindi. ang sabi ko kang Jared. Ikaw ang Pumunta ka sa Bro, topic bro, mo. bro, ikaw ang nagsabi ngayon. Ikaw ang nagsabi ngayon. Ikaw ang nagsabi ngayon na ang naghamon, bro. Ikaw ang nagsabi ngayon, bro, na ang naghamon dapat siyang affirmative. Ikaw ang nagsabi ngayon, di ba? Ang maghamon, siya ang dapat affirmative. Bakit sa atin? yun nga. Bakit sa atin ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? Kaya nga, dahil sabi mo, Wala kang paninindigan. makinig. Bro, wala kang Bro, makinig ka muna, Bro, eto na lang, bro. Buti ka lang. Wala ka kasi paninindigan eh. Dapat sana kung yan Teka lang, pala teka ang dapat sana kung yan ang mindset mo, ikaw ang naghamon, ikaw ang naggawa ng nag-affirmative doon. Pero ako yung pina-affirmative mo. Bro, wag mo kong papilosopuhan ng ganyan. Na yung Teka lang ba? yung ano Uy, ba? uy, Wait lang uy. ha. Yung Uy, mindset teka lang mo, ba? Uy, teka yung lang. mindset mo kasi nagbabago-bago. Ano? Teka lang ba? Ganito kasi yon. Oo, ako ang naghamon. Tapos kaya ikaw man ang affirmative, so ikaw ang Ba't ako magkocontrol nag-affirmative, kung ano ikaw yung ang gusto naghamon? mo. Bro, ito tanong ba? Teka lang. Ba't ako ang Ay, naku, nag-affirmative? Hindi talaga ito makinig, oh. Wait lang ha. Paano natin Bro, bakit ako ang Teka lang, lagi. Bro, bakit ako ang nag-affirmative, ikaw ang naghamon? Pakisagot 'yun. Kaya nga, tika lang. Kaya nga, makinig ka na naman. Ay, ikaw talaga. Sige. Bakit ako ang nag-affirmative, Ganito kasi yun. ikaw yung naghamon? At, tika lang ha. Makinig ka ha. Ako ang naghamon kasi nag-challenge ako kung sinong papayag na sa challenge ko. Yon. So, nag-accept ka. So, ibig sabihin, in-accept mo yung challenge ko, ikaw yung affirmative. Okay. Kaya ikaw yung magdala, sa topic Okay. kung anong gusto So, mo. ibig Kasi sabihin, ikaw bro, yung affirmative eh. Ibig sabihin,
kahit pala ikaw ang naghamon, okay lang na negative ka lang ang naghamon. Ganon. Kasi sabi mo, ikaw Yan na nga. Ibig sabihin, hindi... Ako ang bahala kung ano ang aking gagawin. Oh, yun na nga. Tutuloyin ko man. So, yun na nga. Di ba, ibig sabihin pala ganito. Kahit pala yung challenger, pwede siyang maghamon as a negative. Pwede siyang maghamon as a Walang negative. problema, bro. Sa akin, ngayon, bro, sa akin. ngayon, Sa wag akin mong lang. wag mong Hindi i-apply, bro. wag mong i-apply kay Jared. Wag mong i-apply kay Jared yung sinabi mo kanina na ang maghamon dapat siya affirmative kasi ang ginawa mo kasi sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative. Sabi sa Biblia ganito, Mateo 7:13 ba yun? Basahin ko muna ha. Ito sinasabi sa Bible eh. Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Ito sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Oh, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. In other words, wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Ibig sabihin, wag mong ipilit kay Jared na dahil siyang naghamon siya dapat ang mag-affirmative. Kasi pwede naman siyang maghamon na siya ang negative. Ginawa mo yun eh. Naghamon ka, ikaw ang negative. So pwedeng gawin ni Jared na siyang maghamon na negative siya. O kaya nga. O yun. Kaya, pabayaan. Hindi ka lang bro, pabayaan mo kasi ako magsalita. Hindi mo kasi ako pinabayaan magsalita. Hindi pa ako kasi tapos. Kaya nga, ito yung sabihin ko. Kaya nagamon. Hindi ka marinig, putol-putol yung boses mo. Hindi ka marinig bro, putol-putol yung boses mo bro. Oh, hello. Oh. Ano yung nasa camera mo? Puwet ba yan? parang puwet nakikita ko eh. Hello. Hello, narinig mo na. Narinig mo na? Okay. Ganito kasi yon. Siya ang naghamon. So, dapat kung siya naghamon, siya affirmative. So, dahil hindi siya mag-affirmative, payag ako na ako ang maging mag-affirmative. Oh, payag ako. Walang problema man yan. Kasi sa akin, walang problema sa akin yan. Ang akin lang, nasaan siya? Bakit nawala? Nawala. Umalis parang bula. Siguro may ibang ginagawa. Yun na lang natin pag-usapan, bro. Hindi ganon, bro. Bro, Bro, hindi ganon, bro, kasi yun na lang natin pag-usapan. Bro, tumatakbo kasi yung oras, bro. Ito na lang, bro. Pag-usapan na lang natin paano nangyari ng iglesyang tinatag ay ang Seventh-day Adventist Church. Yan na lang pag-usapan natin. Ayan ka na naman. Ano? Iglesia ko na. Ako dapat magtanong sa'yo kasi programa mo kasi ito. Magtatanong ka lang? Sige. Magtatanong ka lang. Sige, magtatanong ka lang. Ikaw ang magsagot. Sige. Tanong, sige. Yung pala gusto mo eh. Sige, magtanong ka lang. Pinapasok mo ko dito tapos ngayon. Sige. Yan pala yung pala mo. Okay lang. Walang problema sa akin, magtanong kayo. Okay lang naman sa akin na basta mag-usap tayo kung ano talagang gusto mo. Gusto mo, magtanong ka lang sa akin. Sige, magtanong ka lang sa akin. Go ahead. Sige. Ito yung tanong ko sa iyo, bro. Kasi sinabi mo kasi, bro, na kahit ano, bro, tanong ko? Or magpili ka kung kahit ano, topic? bahala ka kahit ano. Basta, ang sagot ko, Biblia at referensya. Sige, go ahead. Okay. Sige, punta tayo sa bro. Sa mas maganda? Sa mga pare, bro. Sige, sa mga pare. Go ahead. Kasi maganda kasi yung mga topic na pare, bro. Okay lang yan. Okay lang. Walang problema. Go ahead. Okay. Doon sa mga pare, bro, ba? Siguro, sa mga pare, bro, yung may pare ba dyan na nakalagay sa Biblia na inutusan ni Jesus Christ, bro? Merong mga pare, bro, sa Biblia, hindi lang si Jesus Christ ang nag-utos, pati si Apostol Pablo. Si Tito, hintil yun. Si Timoteo. Saan mo? Hintil si Tito, hindi nga natuloy yun eh. Unang Pedro 2:9 pa rin dyan, basahin mo. Unang Pedro 2:9.
Oo, magandang balita. Oh, ito, maganda to. Unang Pedro 2:9, ito mga ano to eh. May mga hintil dito eh. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Mga hintil to kasi nasa kadiliman ng hintil dati. Ngayon, tungo na sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, ang tinutukoy dito, kasi ang unang Pedro, ito ay sinulat nung siya ay nasa Roma. So, ito ay mga hintil na nasa Roma. Si Tito naman, hintil si Tito. Si Timoteo, hintil si Timoteo. Yung tatay lang niya ang Hudyo, yung nanay niya, hintil. Sa madaling salita, mixed breed si Timoteo. So, hintil si Timoteo. Pare yun. Mga pare ito. Maharlik ang pare. Mga pare ito. Mga hintil to eh. Nasagot yung tanong mo, bro. Follow up ko, bro. Follow up ko. Sabi mo kasi, yung si Timoteo, hintil na pare, di ba? Si Timoteo, si Tito, at saka yung nasa unang Pedro 2:9, mga hintil yun ng mga pare. Sa Roma yun eh. Lahat ba ng mga pare, bro, ay hindi natuli? I mean, lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Hindi ibig sabihin ko. Ibig sabihin ko, yung mga hintil, hindi pinipilit na matuli. Actually, si Tito, hindi natuli. Si Timoteo, hindi rin natuli. Bro, hindi yan ang tanong ko, bro. Ang tanong ko ba, na lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Yun ang sagot ko. Ang tanong ko. Hindi lahat ng hintil, bro. May mga hintil na natuli. Yun. Kaya mga hintil kami, tuli naman kami. Mga hintil kami, mga tuli naman kami. Yung mga paring Pilipino. Kasi pag sinabi kasing hintil, hindi Hudyo. Halimbawa, yung Pilipinong pastor sa SDA, hintil yun eh. Natuli ba yun? Natuli. Okay, so sabi mo, hindi lahat ng mga hintil natuli. Okay. Ang pagtuli ba, bro, ay isang requirements para maging isang pare? Hindi. Ang tuli, bro, siya yung ipinalit doon sa siya yung pinalitan ng bautismo. Dati kasi para makapasok sa bayan ng Diyos, kailangan tuliin. 'Di ba yung mga hintil na umano sa Judaism, pinipilit nila na matuli, Tito 1:10. Pinipilit ng mga Judaism na matuli yung mga hintil na pumapasok sa Judaism. Kasi requirement sila sa Old Testament, para ka mapaanib sa kanilang samahan, kailangan ka patuli. Pero pagdating sa New Testament, binago na ni Kristo yun, ginawa ng bautismo. So yung dati tuli na requirements, napalitan na ng bautismo. Kaya ang mga hintil, hindi na pinilit na matuli. Kung gusto nila magpatuli, di bahala kayo, okay, libre. Pwede ka magpatuli kung gusto mo, pwede mong ayaw, di wala magagawa yung hindi ka naman nagkakasala kung patuli ka man o hindi. Actually, sa ating panahon ngayon, magpatuli ka, medical reason naman ang dahilan, hindi naman sa covenant reason. Medical reason naman ang dahilan nun. Okay, follow up ko. Sige. May babasa ka ba sa Biblia na yung tinatawag na tuli ay kapalit bautismo? Nasa Colossus 2:12. Pakibasa. Tingnan natin kung sinasabi mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Colossus 2:11-12. Ito sa kanya, sabi ito, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo. Ayan na. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. So meron palang pagtutuli para na hindi gawa ng mga kamay. Sa pagkahubad ng katawang laman, yung pagpalos sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. So meron palang pagtutuli ni Kristo tinatabi dito. Yan yung binyag. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kaniya sa mga patay.
nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Muna salita, yung dati na pagtutuli, pinalitan na ng bautismo. Yan bro. Bro, sa'yo yan sa'yo. Pakipaulit ko bro, pakiclarify ko lang bro na sabi mo bro, yung bautismo ay kapalit, yung tuli ay kapalit ng bautismo. Ipakiclarify ko bro kasi yung bautismo, yung bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. 11, nasa kanya ay tinuli rin naman kayo. Baliktad yung, bro, tika lang, baliktad yung ano mo, yung sabi mo na yung bautismo kapalit ng tuli. Baliktad, ang sabi, baliktad. O yun ang nga, sabi ko, ang bautismo, yung tuli. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Kaya sabi ko kanina sa sa Old Testament, para ka mapaanib sa samahan nila, kailangan mong patuli para ka mapaanib. Ngayon sa New Testament, hindi na kailangan magpatuli pa para umanib. Ang paraan na yon, yung pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, na referring sa bautismo. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo. Tinuli kayo. Pero sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Kasi yung pagtutuli kasi na atin nauunawa ang gawa ng kamay yun eh. O ngayon, hindi sa pagtutuling gawa ng kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, yung nakambawag, sabi siya pa, napalos. Walay palos nga mahitabo. Sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. So, ang pagtutuli ni Kristo na ipinalit sa pagtutuling gawa ng kamay, ang pagtutuli ni Kristo, yun ang pagtutuling hindi gawa ng kamay, na ang ibig sabihin, bautismo. Amen. Ibig sabihin, pakibasa ko sa Ay, Bisaya, wawa. bro, kasi Bro, hindi ko masyadong maintindihan ang Tagalog. Bro. Nakukuha ko yung, tika lang. Nakukuha ko kasi yung, Hindi niya pala masyadong maintindihan ng Tagalog bro dyan bro, kaya hindi niya maunawaan. Ang Bisaya at Tagalog. Ikuha mo sa King James bro. Hindi niya maunawaan kasi hindi pala siya nagano mag-comprehend ng Tagalog. Sige. Sa King James bro. Basahin ko yung sinabi ni ChatGPT ha. Ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Nag-mute tayo na yun. Nag-mute? Hindi ka na-mute bro. Naririnig ka namin ang ingay-ingay mo dyan eh. Kaya kami na-mute kasi ang ingay-ingay mo eh. Ano yung nasa ano niya bro? Sa picture niya bro? Saan nakatutok yan? Sa puwet niya. Wala bang hayaan na na nakalagay sa kung saan yung kasi pangit tingnan parang kasi religious religious kung pwede mo itutok mo na lang sa mukha mo bro, wag mo itutok kung saan para naman hindi mapabastos yung programa natin yan. Tinakip ko kasi nag-live kasi ako. Hindi, saan mo nilagay yung cellphone mo bro? Saan mo nilagay yun? Yung honest speaking, saan yun nakalagay? Sa paa ko ni kulog ko ba? Sa hita. Nikulog ko sa shirt, sa pantalon ko. Yan sa paa ko. Tingnan eh. Ganito yan kasi yan bro. Kami. Sige bro, pakibasa lang sa King James bro, palihog bro. Pakibasa lang sa King James para may follow up ako sa iyo na tanong. Sige, King James tayo, King James. Ito gusto niya, King James daw eh. So, 2:11. Nag-focus tayo ngayon sa tuli. Tuli kasi yung pinukus mo. Ano ang pinakatanong mo sa tuli, kapatid? Ano pinakatanong mo sa tuli? Ito, sige, ating basahin sa Bisaya. Ito sa Bisaya. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ano daw? Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ang kaning sabihin na bautismuhan kayo kasi hindi ka naman makakaisa ka Kristo kung hindi sa pamamagitan ng bautismo. Galatia 3:27. Galatia 3:27, mahiusa kita ni Kristo pinaagi sa bautismo. Okay? Gituli kamo diha ati basahin sa Galatia 3:27 para maliwanag sa kanya. Bro, basa lang to bro, basa bro, palihog bro, ayaw ko na bro. Wait lang.
gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. So ang pagbunyag ang pagkahiusa ni Kristo. Atong balikan ang Colosas 2:11. Kaya di siya kasabot og Tagalog. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. So nahiusa ta kaniya sa pagtutuli. Unsang matangan dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo. Oh, nana po din naka-loudspeaker na po do. Ay pa loudspeaker na bro, kayo ako tiyo balik-balik. Wala man. Sa tingna, i-con ko lang, i-mute ko lang. Sumangil lang. Sumangil na po day. Oh. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo. Nga maoy timaan nga kamo naluwas, gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So gituli kita dili sa paagi nga tawhanon. Dili paagi nga tawhanon, dili lang tawhanon nga paagi nga tuli ba, kundi sa paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas. So ang atong tuli nga nadawat mo na atong timaan nga kita naluwas. Masama na. Bautismo natural. Oh, ako mo sabi sa'yo, Bisaya pa lang ngayon. Sige, follow-up question. Tanong lang gusto mo ha? Tanong lang ha? Okay, follow-up ko. Ito, sinabi mo, paagi. Sa paagi ba, ang nabasa mo ba yan bro, kapalit o paagi? Kasi iba yung kapalit at iba yung sa tinatawag na paagi. Sa Tagalog yun, parang paagi. Ang ginagawa mo ngayon bro is fallacy of equivocation ang ginagawa mo ngayon. Tika lang. Fallacy of equivocation yan. Brother John Ray, wait lang ha. Brother John Ray, pakibasa ngayon, binas mo ngayon sa ChatGPT. Sabi dito, tika lang. ang pagtutuli ay tanda ng... Makinig ka muna bro kasi may binabasa tayo para maunawaan ng mga tao nakikinig. Ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Oh, espiritual na katumbas ng pagtutuli ang bautismo. So, hindi man kami Bible alone, pwede kami magbasa ng mga referensya. At ang bautismo ay katumbas ng pagtutuli. Ito ay spiritual na katumbas ng pagtutuli. Oh. Next question bro. Magtanong lang ngayon ang gusto mo Tanong lang. Huwag ka magpaliwanag. Okay. Ano ang nabasa mo dyan? Ano ba yung tawag nito? Pinalit o sa Tagalog yung anong... Katumbas? Parehas lang yan. Pareho lang yung bro. Ibang hindi katumbas yung sinasabi doon sa Bisaya. Balikan mo balikan mo ba dyan yung binasa mo? Option. Parang option. Hindi GPT. Ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Bro, hindi ako naniniwala GPT bro. Bro, wala kaming pakialam bro kung hindi ka maniniwala sa GPT. Ang sa amin ngayon, ang mga nanonood, ang aming priority. Dahil given na yan Given na mga protestante, sirado isip, ayaw talaga tumanggap ng aming mga reasoning. Given na yan. Kaya ang aming top priority sa programang ito, yung nanonood, hindi yung nagtatanong. Kasi alam ko naman na hindi ka tatanggap dun Next. Bro, sports tayo bro ba? Sports tayo ba? Sports. Ano sports? Ang gusto ko lang bro. Ano tanggapin yung sagot namin kasi sports naman pala Sumagot ka ng yung tama ba sa aking sagot? Kasi kung sports pala bro, kung sports pala bro, dapat ano man ang isagot namin, respetuhin mo yon, tanggapin mo yon. Kasi sports Tinanggap ko naman yung tanong mo. Bro Jando, ang nangyari kasi dito bro,
hindi pa ako nakatapos sa pagtanong, sumagot ka na. Kasi hindi mo ba nakikita yung direct na tanong ko. Ano? Kasi nakalagay, ang sinabi ko kasi kanina, yung tuli ba ay kapalit Yun ng na nga. bautismo. Sabi mo, oo. Kapalit siya. Binasa siya. Yeah, totoo. Kaya nga. Oo, totoo. Doon sa binasa. Totoo. Totoo. Yun ang tanong ko. Na yung tuli ba Oh, ay kapalit ng bautismo. natural. Yun. Oh, Natural bro Oh, na lagi. ang bautismo Tika lang. sige. Tika lang kasi ikaklaro ko lang ba kasi yung binasa mo hindi naman nakalagay doon na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Walang kapalit nakalagay. Ayun, binasa ni John Rio katumbas. Hindi lagi ko maniniwala sa GPT. Ay, wala akong pakialam nga kung hindi ka naniniwala doon. Sige, Marijondo. Sige. Sige, Marijondo. Next question. So, ganito, bro, Next question. ano pangalan niya, bro? Ano yan, si Jerwin Rosales yan. Bro, Jerwin, Next question. naniniwala ka ba, bro, na yung pagtutuli ang siyang utos ng unang panahon? Wala akong problema yan, bro. Naniniwala ko yan, bro. Pero hindi yan bautismo. Oh, bakit ngayon, bro? Bakit ngayon bautismo na? Ngayon, next question ko sa iyo. Sang-ayon ka ba na yung mga kautusan ng unang panahon? Wait lang. Para maunawaan mo ba na hindi mali si Jando sa sagot niya sa iyo. No, ito tanong ko, follow-up question. Maniniwala ka ba na sabihin ko sa iyo na yung kautusan ng unang panahon ay pinalitan? Sa anong paraan? Anong pinalitan? Yung kautusan ni Moses pinalitan. Kaya nga, ikaklarify mo kung ano yung utos na pinalit kasi maraming utos tapos yung pinalit. Lahat pinalitan. Utos nga O saan mabasa? Hebreo 7:11 to 12. Pinalitan. Pero sabi mo lahat. Eto bro, basa ko ha. Sige nga, basa. Bro, pwede ba wag Basa. mong i-loudspeak bro kasi yung aking babalik-balik eh. May mute ko na lang bro. Mute ko na lang. Kung dili, magpunta ko sa Picas bro na Oo, kasi sa Picas ako na cellphone. ang pangit naman na Tika lang, babalik-balik yung boses ko. Okay. Ganito na lang. Tika lang kasi punta na ako sa isa. Alam ko kasi nagre-record ka dyan eh. Pwede mo naman to i-download eh. Bro, wala talaga, hindi ako nag-record. Kasi isang cellphone ko, nakagrab kasi ito. May na lang ba, may mag-request. Pero tinignan ko lang sa kuan. Sige bro, mag-mute na ako. Hello. Wala na. So, eto sinasabi dito sa Hebreo 7:11 to 12, ganito nakalagay. Bro, basahin mo sa ang Biblia para ang mabasa palitan. Kasi yun ang point niya, palitan eh. Sa ang Biblia mo basahin. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa mamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ng kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Talagang pinalitan ang kautusan. Bakit? Dahil noong una, para maging member ka sa kanilang samahan, kailangan mong magpatuli. Requirements ang pagtutuli noong una para ma-member ka sa bayan ng Diyos. Pero ngayon, kung gusto mong magpa-member sa bayan ng Diyos, hindi na requirements ang tuli. Ang requirements ngayon, bautismo na. Kaya yan ay isang ebidensya na talagang pinalitan. Ngayon, kung sasabihin mo na walang mababasa na pinalitan ng... Teka, nawala. Muna ha. Wais ni Jabari Jando, biglang pinutol nung nabasa. Yun ang problema dito, biglang pinuputol. Biglang pinuputol. Ayan, samot na hinugma. Kala bro. Okay na bro? Sige. Okay na? Lain ta ha? Sige bro.
Basahin ko ulit yung ano yung sinasabi sa Alam ko yan, bro. Yung binasa mo, bro. Alam ko yan, bro. alam mo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan naman ang kautusan. Tama 'yon. Bakit? Noong una sa panahon pa ni na Moises, nang Aaron, pag gusto mong umanib sa samahan ng Diyos sa kanyang iglesia doon sa ilang, ay ang requirements pagtutuli. Para makapasok ka, kailangan mong patuli. Ngayon, sa panahon na ng bagong tipan, hindi na requirements ang pagtutuli pag gusto mong pumasok. Ang requirements ngayon, bautismo na, hindi na pagtutuli. Yan nga dati, pagtutuli. Ngayon, bautismo na. Kung sasabihin mo sa amin na hindi ka naniniwala kasi walang nabasa letra por letra na ipinalit ang bautismo sa pagtutuli, din kailangan mong ipaliwanag bakit sa ating panahon ngayon, pag umanib ka sa isang iglesia, hindi na kailangan magpatuli ka pa. Kailangan bautismo na. Kasi kung gaganyanin mo ako, isang fallacy yan. Fallacy from argument from silence yan. Na wala ang nabasa letra por letra na ipinalit sa ang bautismo sa pagtutuli, hindi ito totoo. Di kailangan mo ipaliwanag bakit ngayon kung hahanip ka sa isang iglesia, bautismo ang requirements, hindi tuli. Correct. Okay. Tanong ko, bro. Ano? Tanong ko, bro. Kasi ito, ang binasa mo kasi Hebrewanon City. Diba? Ang Hebrewanon City kasi may pinalitan ng mga sugo. Tanong, ito, ano yung mga sugo na pinalit? Yung mga kautusan na nakabatay sa Levitical law. Gaya ng ano? Gaya ng pagtutuli, nasa Levitical law yun. Ano? Mabasa mo ba yun, bro? Na yung yun na nga. Ang tawag diyan, fallacy of silence ang tawag diyan. Fallacy of silence. Bakit? Ipaliwanag mo sa amin. Bro, ganito yan, bro. Hindi ka lang, bro. Hindi, sumasagot ako. Sige. Ang tawag niya sa tanong mo na yan, fallacy from argument of silence. Sabihin, pag walang nabasa letra por letra, hindi ka maniniwala. Pero hindi mo madidinay ang reality. Kasi nang umanib ka sa SDA, binautismuhan ka, hindi ka tinuli. SDA, pag lumipat sa born again, anong gagawin? Tutuliin ba? Hindi. Bautismo lang eh. Amen. Lipat ka nagkatoliko, anong gagawin sa'yo? Bautismo lang naman eh. Meron bang tuli ngayon? Ibig sabihin, bro, walang mabasa na tuli. Meron nga. Colossus 2:11 to 12. Tayo ay tinuli. Sa pamamagitan. Bro, sumasagot ako. Bro. Tayo ay tinuli sa paraan ni Kristo. Hindi sa paraan ng mga tao. At ang pagtutuling yun ang bautismo. Sinagot na nga kanina eh. Bro, ang tanong ko, bro, ito, may mabasa ka ba sa Biblia? Old or New? Siguro sa New Testament lang. Bro, nabasa ko na. Pinalitan. Bro, nabasa ko na. Binasa na kapatid, hindi mo lang tinatanggap. Kung ayaw mong tanggapin, hindi ko na problema yon. Ang sabi doon, tinuli tayo. Tumahimik ka muna. Ang sabi doon, tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Ito'y hindi tuli na gawa ng tao. Yung tuli na gawa ng tao, wait lang. Yung tuli na gawa ng tao, yung tinutukoy salaman yun. Yung tutukoy mo sa laman, yung may palos. Yung kanina, may palos ba? Na magbubukas yung katawang laman, yun ang palos. O sa Bisaya pa, palos. No? Okay. Hindi sa paraang yun. Tinuli tayo. Tinuli tayo sa pagtutuli na paraan ni Kristo. At dahil sa tuling yun, naligtas tayo. Ano yun? Bautismo. Ano yung tuli na yun ni Kristo, Bro Jando? Anong tuli yung nakakapagligtas sa atin kung hindi yun ang bautismo? Correct. Okay, next question, bro. Okay, next question. Ito ang next question. Sabi mo, pinalitan ang sugo. At ang tuli ay isa doon sa sugo. Levitical law yun eh. Natural. Okay. Ang sugo na pagtuli
galing ba yan sa sugo ng Panginoon? Okay, pakisagot. Yes. Saan mabasa? Yes, utos yan ng Panginoon. Kaya Genesis nga, 17, 9 to 14. Genesis 17, 9 to pakibasa, bro. 14. Pakibasa. Sinabi ko na nga utos ng Panginoon eh. Naku, papasahin ba naman ako? Pakibasa nga. Nagbigay ka ng verse pero hindi mo binasa. Sige. Ibasa mo. Genesis chapter 17 verse 9 to 14. Okay? Sabi ganito. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Yan ang sinasabi ko na para maging member ka ng kanilang samahan, kailangan mong patuli. Dahil kung ayaw mong patuli, huwag kang ituring na kababayan. Ngayon, sa ating panahon ngayon, hindi na pagtutuli ang paraan para mapaanib sa iglesia. Bautismo na. O, next question. Hindi ako mag-next question, bro. Klaro ko lang. Sa King James, bro, pakibasa, bro. Kasi ang tuli na sinasabi dyan, hindi yan nakabatay sa pagtuli na, sabi mo kanina, yung tuli na, yung payong panit. Circumcision. Pakibasa sa King James, bro. Ano yung circumcision? Di ba tuli sa Problema to. Okay, hindi bro. ko na naunawaan ang circumcision. Bro, hindi ako naniniwala. Circumcision, bro. Tuli yun. Kaya nga, pakibasa na lang ko, bro, sa King James kung ano ang ibig sabihin nun. Kasi problema pa kapatid kung nagbabasa ka ng English tapos ikaw hindi mo naunawaan yung sinasabi ng English. Bro, tika lang, bro, kasi ang tuli kasi, bro, hindi yan sugo ng Panginoon. Sugo yan ng mga Hudyo. Ano yung sugo ng Panginoon? Anong Hudyo? Ating balikan ha, 9 ha. Ating balikan sa 9 ha. Sinabi pa niya kay Abraham. Bro, King James, bro. King James, bro. King James, paliw. Kahit King James yan, kahit sa King James, ganun pa rin yan. Diyos nagsalita dyan. Sige. Ating simulan ating simulan sa uno mo, sabi dyan mo sa uno. Ating simulan sa verse 1. Sino ang kausap ni Abraham dito, ha? The word of the Lord yan. Sino ang kausap ni Abraham dito, ha? And when Abraham was 90 years... King James Version, bro. 17 verse 17 Genesis 17 verse 1 ako magsisimula. 17:1. 17:1 ako magsisimula, ha. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram. So nagpakita ang Panginoon kay Abram. And said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Direkta mo na sa 9. So, ang kausap ni Abraham dito, ang Panginoon, yung Almighty God. Anong sabi doon? And God said unto Abraham. Ang Diyos, ang kumausap kay Abraham, ang Diyos, ha? Sabi niya ganyan ba dyan, hindi Hudyo daw. Hudyo daw ang nagutos. Hudyo daw. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant,
which you shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin. The flesh of your foreskin. Alam mo yung ano yung foreskin? Alam mo yung foreskin? Balat ng ano mo yun, ang ari mo yun. Ha? And you shall circumcise the flesh of your foreskin. Balat ng ari mo yun, yung ibig sabihin nun. And it shall be a token of the covenant betwixt me and you. 12. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. And the circumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, and he hath broken my covenant. Oh, flesh of his foreskin? Ano ulawan mo dyan? Next question na lang. Ano ulawan mo dyan, bro? Oh, di napatunayan ko. Di napahiya siya, oh. Sabihin na natin napatunayan mo. King James kasi. Sabihin na lang natin. Okay. Talaga napatunayan, bro. Huwag mo sabihin na lang natin. Talaga napatunayan. Sabihin na natin. Kasi hindi pa ko talaga dyan. Sige. Ito, next question. Kung ang bautismo ay kung ang tuli ay kapalit ng bautismo, bakit ngayon nagpabautismo kayo tapos nagtutuli kayo? Ibig sabihin ba na hindi pa natatapos ang tuli? Ito naman, ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Ito. Ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Tayo ay nagpabautismo. Ang pagtutuli natin ngayon, hindi na dahil sa kautusan. Hindi na dahil sa covenant. For hygienic reason. For hygienic reason na tayo ngayon. Ito ngayon tayo ay binautismuhan para maging membro ng iglesia. Tayo ay tinuli for hygienic reason. Hindi tayo tinuli for the sake of the covenant. Itong binasa natin sa 17, 9 hanggang 14, sila ay tuliin for the sake of covenant. Basahin natin uli, kawawa naman si Jerwin. Pinapakita niya talagang kulilat siya. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Covenant. Pag hindi ka nagpatuli sa Old Testament, sinira mo, nilabag mo ang kanilang covenant. Sa atin ngayon, pag nagpatuli ka, hindi na for the sake of covenant. Tayo na is for hygienic reason na. Nanimaho kang tik-tik, dapat patuli ka. Ganon. Bro, dyan daw. Bro. Ulitin kong tanong, bro. Sinagot ko na, bro. Bro, hindi mo narinig yung tanong ko. Narinig ko yung tanong mo. Narinig ko yung tanong mo. Sinagot ko na. Ito yung tanong ko, bro. Pero sana anis ka sa sagot mo. Anis naman ako honest. Kung ang tuli ay kapalit ng bautismo. Ay, mali, baligtad. Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Sinasabi mo, pinalitan eh. Ang sabi ko, ang bautismo ang ipinalit sa tuli. Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Baliktad yung sinabi mo eh. Kaya nga. Ay, wag mo sabihin kaya nga. Bro, wag mo sabihin kaya nga. Baliktad nga yung sayo. Ang sabi ko, ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Ang sabi mo na ang tuli ang kapalit ng bautismo. Baliktad 'yun. Sige, baliktad. Okay, ulitin ko ha. Sabi mo sa Hebrewanon City saan mo yun City 10 ba yun or 11 or 12 yun. Sabi mo pinalitan ang sugo. Isa doon ang sugo na pinalitan ang tuli. Tapos
pinatutunayan mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Kaya, Colossus, yun na. Colossus 2:11 to 12 na tayo ay tinuli. Tayo ay tinuli. Okay. Pero sa paraan ni Kristo. At sa tuling yun, nailigtas tayo. Bro, anong klase ng uri ang anong klase ng tuli nakakapagligtas? Tika lang. Nagtanong ako. Sabi mo, magtanong ako. Sige, tanong ka lang. Ito yung tanong ko. Kung ang tuli, kung ang bautismo, ang kapalit ay ang pinalit ay tuli, bakit ngayon? Hindi nga, baliktad. Baliktad bro. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. 'Yun ang binasa ko kanina. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Ang bautismo, 'yun ang pinalit sa tuli, di ba? Sabi mo. Yun. Bakit ngayon? Nagpapatuli ka at nagpabautismo. Ibig sabihin, sinagot ko na yan, bro. Hindi na Bro, sinagot ko na yan, bro. Tayo ay nagpabautismo. Tayo ay nagpabautismo para mapaanib sa iglesia. Tayo ay nagpapatuli for hygienic reason. Kaya kung hindi tayo magpapatuli sa Bisaya na mga lugar, sa sungugon kag piso 10. Para hindi sungugon. May tik-tik. Nanimahog tik-tik. Para hindi sungugon. Bro, nagtatanong ka lang, sumasagot ako eh. Para hindi sungugon, magpatuli. Yun. Yan ang reason natin, hindi dahil sa covenant. Next. Follow up ko sa sagot mo kasi 'yun ang sagot mo, hygienic, di ba? Hygienic reason. So, ang pagsabi ba sa Genesis 17:1 ay hygienic na sugo na ng Diyos o hindi hygienic? Yung sinasabi na hindi hygienic yung bro, yung sa Genesis. Yung sa Genesis hindi hygienic yung sa Genesis. Yun ay covenant. Bro, nagtanong ba ako, bro? Hindi pa tamos yung ko, bro. Ang tanong ko, bro. Tika lang. Sa Genesis 17, verse 17, chapter 17, verse 1, pababa, sabi mo, hygienic kasi yan. Wala ko sinabing hygienic yun. Ano ka ba? Wala ko sinabing hygienic yun. Napakasinungaling nito. Inaano mo yung mga sagot mo dyan. Pinagrarambol yung sagot ko. Hindi mo kasi ako pinapatapos. Hindi pa ako nag-in. Wala akong sinabi, bro. Wala akong sinabi na yung tuli sa Genesis 17, 9 to 14 ay hygienic reason. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, covenant yun eh. Ang sabi ko, covenant yun. Kaya pag hindi ka nagpatuli, itatakwil ka. Covenant yun. Bro, ulitin ko naman tanong, bro, kasi sumapaw ka kasi. Kasi binabibitangan mo ko eh. Ikaklaro ko muna. Ang sabi mo, ang tuli is hygienic. Sa atin ngayong panahon. Sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon, ang pagtutuli, hygienic reason. Sa ating panahon. Okay. Okay na. Tapos, ang nakalagay dyan sa Genesis chapter 17, verse 1, pababa, pang covenant yun siya, di ba? Pang covenant. Yeah, covenant yun. Ito yung ang tanong ko. Kung covenant yun siya, kasama ba doon ang pagbabautismo na hindi kasama ang bautismo, hindi naman utos ang bautismo sa Old Testament eh. Sa Old Testament para ka makapasok sa bayan ng Diyos, tuli ang requirements. Hindi bautismo. Ngayon sa New Testament, sa ating panahon ngayon, hindi na requirements ang tuli. Bautismo ng requirements. Pero ba tayo nagpapatuli sa ating panahon ngayon? Hygienic reason. Yun ang sabi ko kanina. Huwag mong rambulin. Pinagrarambol mo eh. Bariganda, 12 over na bro. Sunod na. So, ibig bang sabihin na walang bautismo sa panahon ni Abraham sa Genesis 17:1? Walang bautismo. Hindi utos ang bautismo. Walang utos pero may nangyaring bautismo. Walang utos pero may bautismo. Ang sabi ko kanina, brother
bro, baka Ayun, ayun na. bro, baka pag ito ni-review ko ito, mapapahiya ka na naman ulit. Gaya na ginawa mo, sinabi mo ko na binago ko raw. Malapit na. Oo. Malapit. Baka to yung sabi niya kasi kanina binago ko raw yung ano. Sabi ko kasi nagplay ako ng video ni John De La Peña. Sabi niya, "Anong purpose mo? Bakit mo piniplay yung video?" Sabi ko, "Ang purpose ko diyan para wag mong salungatin. Para dili ni mo sungagon." Ngayon, nung sabi niya, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Ay, wala ko sinabing ganon. Ang sabi ko, dili sungagon. Sabi niya, binago. Ito naman ngayon, binabago naman niya ngayon. Ang sabi ko, sa panahon sa Genesis, covenant yon. Para ka makapasok doon, kailangan ka patuli. At ang sabi niya kanina, meron bang bautismo sa panahon ni Abraham? Ang sabi ko, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham. Ngayon tumatawa-tawa siya. Sabi niya, Pero may nangyaring bautismo sa panahon ni Moises. yung pagtawid nila sa dagat na pula. Pero hindi utos yun. Hindi utos yun. Hindi utos yun. Kalooban ng Diyos yun. Ito problema kay Jerwin Rosales Pabingi-bingi. Ayun yung pabingi-bingi niya, ako pa sinisisi. Tapos pinitwist yung mga pinagsasabi mo dyan. Bro, pwede ko tong gawan ulit ng review. Gawan ulit ng review, gaya na ginawa ko nung una, review, na wala akong sinabi na ang sabi ko kanina, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham, yung sinabi ko. Bro, ganito kasi yan, bro. Alam mo ba, bro? Tapusin naman natin. Sige, kaya alas 12, 7 na. Bro, Jerwin, next time mo naman, bro, Jerwin. Bro, Jerwin, pahinga ka muna kasi dalawang beses ka na tinalo dyan, bro. Pahinga mo yung talo mo, bro. Kasi, bro, bias kasi kayo dito, bro. Kasi alas 12 na, isipin mo, simula alas 6 hanggang alas 12 ako dito. Excuse me, bro. Antok na. Excuse me, bro, bias kasi kayo dito, bro. Anong bias? Bias, Paano maging bias? Kasi, hindi walang bias, bro. Di mo lang tinatanggap. Yung sinasabi ko kasi, nagsasapaw kayo. At isa pa, nagmumute kayo. Kaya hindi ko marinig. Wala, hindi ka namin yung sinabi ko na, iniba ninyo kasi hindi ko marinig kasi ang sinasabi ninyo. Bro, narinig ka sa live, bro. Hindi ka na may mute, bro. Viewers namin, nakakaalam nun. Nagmumute kayo, kaya nga, may record ako to yung inedit ni Jandok. May record ako nun. Nagsalita ako, tapos hindi nakalagay doon sa live niya kasi nagmo-mute siya, tapos nagsasapaw siya, kaya hindi ko marinig na yung iniiba niya yung sinasabi niya. Baka nag-interrupt ka na nung panahon na yon, kaya minute ka. Pero kanina, walang nag-mute sa'yo kanina, bro. Jando, ano muna natin mo Jando, next time na? Nabuking kasi siya doon sa video. Sabi niya kasi, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Yang sabi ko, para dili sungagon. Ang pandinig niya para dili sundugon. Ngayon, ni-review ko yung video. Yung una, yung part na sinabi niya. Tapos pangalawa, yung buo na talaga na video, na kung saan una ako nag-play ng video, nga sa katapusan, mahaba nga yung buong video na ni-replay ko Andun talaga, wala akong sinabi na aron dili sundugon. Ang sabi ko, aron dili sungagon. Pero sabi niya, binago. Kaya Jando, kasi hindi ko narinig yun. Hindi, bro. Sapaw-sapaw ka sa akin. Ang sabi ko nga, bro, tapos kanina, wala rin ako sinabi, wala rin ako sinabi. Muna natin bro, kasi parang parang patutsada na lang yan sa mga nangyari nakaraan. Ginagawa yung next time na. Okay, bro. Pero ngayon, magpapala. Bro, pumasok ako ng yung parang sabi na formal. Aalisin ako ng normal, bro. Sige, go ahead. Yes, bro. So, sa lahat ng nakikinig ngayon, magandang gabi sa inyong lahat, no? At isa pa, sinsya na siguro kung may nasaktan dyan. At sana, maunawaan ninyo na minsan talaga, hindi ko marinig kasi may sapawan. At sana, Jando, salamat at pinapasok mo ko dito.
sa live mo. Okay, it's a big opportunity na makidiskusyon sa inyong dalawa or tatlo dyan. Salamat. Kasi may natutunan tayo yung about sa tuli. Sana bro, wag mong i-delete to kasi Hindi. ano din ako, may gagawin din ako dito. Salamat. O yun lang. Sige. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jerwin. So, tandaan nyo kayo na wala akong sinabi na yung Genesis is hygienic reason. Wala akong sinabing ganun, pero sabi niya Malinaw yung mga explanation mo, bro. Pero sabi kami nakikinig kami. Siya yung nag-iiba sa mga sinasabi mo. Tapos sabi niya na sinabi ko raw hygienic reason yung Genesis. Ano niya kasi, ba't ka nagpatuli ngayon? Reason hygienic. Sa Genesis, hindi hygienic yun. Sabi mo, hygienic eh. Okay, so dahil alas 12:11 na kay Brother Junri sa South Korea, sa atin alas 11:11. So ang ating doctrinal talakayan Monday to from 6 p.m. to 11. Talagang nag-enjoy si Brother Junri kanina kaya nakinig ko sa kwento ni ano dun ni Brother Aljan na tawang-tawa siya kay Magwayan kanina. No, sabi niya wag kayo nakumanawa ka sa history. Tinanong siya, saan mo nabasa ano? Musahin mo sa history. So, yun ang problema. Na-enjoy si Aljan kanina. Sabi niya, natatawa ko. Sabi ni Aljan, gusto niyang makadebate si Magwayin. Sige! First time natin gagawin niya. Ate, schedule yan. Aljan versus Magwayin. Pero sa ngayon, babay na tayo. So, ating ibigay muna kay Brother Aljan sa kanyang uling mensahe. Pasalamat, Brother Aljan. Ayan, Brother Jan daw. Sabi, antok ko talaga ako pagod kasi bro. Tama naman kanina. Ayan, thank you so much mga kapatid dahil napakasaya ng talakayan, no? Umabot tayo ng mahigit 5 oras. Brother Jan Dot, nagtatanong yung mga viewers natin kung ilang oras na to. Ayan mga kapatid, maraming salamat at lagi po pinapala sa atin ni Brother Angel Santos. Tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. At bukas po mga kapatid, pupunta po kami dun sa kina Brother GC, no? At Miyerkules po yung libing niya po. Absent tayo bukas, Brother Aljan. Absent tayo bukas. Opo. Okay. Sa atin na maibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother John Ray. Yes, Brother Jondo. At nag-enjoy talaga ako doon kayo Magwayan kaganina, no? Ang dami kong tanong na talagang ay, grabe. Siya na yung sumagot sa mga pag sumagot siya, i-deny niya. Hindi, pasok-pasok siya sa mga tanong ko sa kanya kaganina. Pasok-pasok siya. Hindi niya malaman kung ano talaga yung isasagot na sa akin eh. So, at least, nag-enjoy din ako kaganina talaga doon sa taong yun kahit anong explanation ko, parang ano sila eh, para silang robot mga kapatid na kahit anong sabihin mo, hindi nakakarinig kasi nakaprogram na sa utok sa kanila kung ano yung kasinungalingan na aral nila. Kahit katotohanan pa yan, hindi nila ma-absorb kasi para silang mga robot nga na nakaprogram na kung ano yung inilagay sa kanila na program, yun lang ang gagawin ng kanilang utak at kanilang sarili na paniniwalaan. So nakakaawa, no? Nakita niyo mga kaganina paano ko siya pinaliwanagan, paano ko pinapatanggap sa kanya ang katotohanan kasi yun ang utos eh, no? Sabi nga ni Panginoong Kristo, know the truth, because the truth will set you free. Et cognoscetis veritatis, et veritas liberabit vos. Ang problema, kahit anong pagpatanggap natin sa katotohanan, iwas ng iwas. No, narinig nyo naman kanina, sagot siya ng sagot sa akin, puro positive yung sagot niya sa akin. Tapos pag tinanong ko na siya naman siya uli, yung mga sagot niya sa akin, i-rebat niya. Kasi ang nakaprogram sa utak niya kung ano yung turo nila. Kaya nakakaawa. So, panalangin natin at yun nga sabi ni San Pablo, magtiyaga sa pagtuturo. Kahit na matigas ang ulo nila, pagtiyagaan kasi hindi naman bastos eh. O, yung si Jerwin, hindi rin bastos. Yun ang magandang kausap na kahit na matigas pa paniwalain, eh hindi naman din bastos. Hindi katulad nung sino yung Barijando, yung paborito mong dati na STE din, yung maraming libro? Maraming libro?
Si ano? Pangalan nun? Yung nakadebate ni Brother Wendell about sa Inquisition? Nakadebate ni? Bro Wendell sa Inquisition? Si Pakanya. Gilbert Pakanya. Si ano Oh, Pakanya. bastos yun. Bastos, nakaka-irita yun kausap. May pagkabastos yun. Hindi katulad ni Maglawin? Magwayin at saka ni ano ni Magwayin at saka ni Jerwin, kahit ganon, kahit matigas, at least marunong rumispeto, no? At kahit na mali-mali, at least hindi naman bastos. Okay lang yun. Yun ang mga pagtsatsagaan natin. Kasi yung mga sinasagot natin sa kanila mga kapatid, no, kung mapapansin nyo, tinitingnan ko yung minor niya, huwag magwayin eh. Kapag nasagot ko siya sa mga tanong niya na hindi niya alam, ano sa dyan doon, natitigilan. Natitigilan ba? O para sa nasa shock. So, indication yun mga kapatid na may something kontra na doon sa pananampalataya niya kahit na hindi pa niya tanggap pero hindi na makakatulog yun. So yun lang ang habol natin doon. Nakapagtanim tayo ng kakaunting doubt sa pananampalataya niya. Malaking tulong yun. At sana nga matulungan siya ng Banal na Espiritu Santo na matanggap ang buong katotohanan. Kaya let's pray for them. No, let's pray for them kasi without the grace, no, without the grace of God, we cannot be saved. Yun ang sabi ni San Pablo. So yung grasya ng Diyos, maibigay sa kanila yon, siyempre sa pamamagitan natin mga panalangin mga kapatid. So maraming salamat sa pagsama sa mahabang oras na ito. Isipin nyo from 6 to 11 p.m. Dito sa akin 7 to 12 a.m. na. No? So talagang enjoy na enjoy ako, nag-enjoy din si Barajando at kayo din na nakasurvive, nag-enjoy din. So, ang lahat ng nangyari ay para sa ating ikatututo sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. God bless you tomorrow. Maganda doon, Brother Henry, tinatanggap niya yung mali niya, bro. Nakadalawang siya eh. Nandun ako sa pangatlo na natawa kasi ayaw na niya talagang tanggapin yung pangatlong mali niya. As na siya, nasisinungaling. Binasahan ko na naman siya ng magsisinungaling mapupuntang impyerno. Natigilan naman dyan bro. Ayaw na talagang aminin eh. Kasi makatatlong na siya eh, tanggap ng kanyang mali. Doon na lang siya sa sinungaling. Di bali nang tawagin niya sinungaling, basta ayaw tanggapin yung pagkakamali niya. Yan ha, Doctrinal Talakayan, every Monday po ito. Maliban na lang kung may lakad kami ni Aljan, hindi ako makapag-live niyan. Monday ito from 6 p.m. to 11 p.m. Doctrinal Talakayan ito. Enjoy tayo dito kahit sino protestante pustong pumasok. At Brother John to, gusto para salamatan ni Padre talaga yung nag-donate ng 1.2 hectares. Tapos niya mula na pang paglinis kanina.